Thank you so much, LG, sa sinang matahong mensahe sa kanta. Ako na nagtanong sa isipan ko itong linya nga, I am yours, O God, and you are mine. So, salamat sinang talent nga ginhatag sa Dios sa imo kag imo gipagamit. Sana sa sunod nga tiyon ang mother naman ang magpagamit. Ding. Salamat sa aton organist, no? Maki. Nagapadayon ang mga talento, mga kaliwat sa mga maayong magkanta ng Inday, ang Dodong. Amo na ni ang tiyon nga nagpagamit kita sa aton nga mga talento para sa Ginoo. Amen. God is good. And all the time, indeed, ang Diyos maayo gid sa atong kinabuhi karon nga adlaw kay buhi pa kita. Amen ba? Amen. Kay ang aton yes, today is the last Sunday of June 2020. Okay. Ano ang Tagalog sang sun? Araw, no? Ano ang Tagalog sang day? Araw. Therefore, ang Sunday is araw-araw. So, sabi pa sa post ni Shalin, magsimba kita kada araw-araw. So, today is Sunday. Panahon gid nga magsimba kita. Pero hindi si Sunday pa rin ang simbahon ta. Ha? Kay Sunday yung pangalan. Pero kung ikaw isang binata at nabighani ka sa kanyang kagandahan at saka yes, pwede mo siyang sambahin ang kanyang kagandahan, no? Kung ikay nabighani sa kanya. Peace be with you, Sunday, ha? Okay. So ang atong nga topic karon nga o ang tema karon nga aga nagapadayon, living in troubled times, pag kinabuhi sa sining masalimuot, magarot, masamok nga panahon. Pero may ara kita nga specific topic for today. Ang specific topic naton karon nga adlaw nagasiling new lockdown rules for Christians. New lockdown rules. Kay new normal naman sabi sa atong chairman. So, may bago naman na lockdown, pero para sa mga Kristohanon. Okay? Ang atong nga teksto makita sa the book of Proverbs, chapter 3, verses 1 and 2. Doa lang ka bersikulo, ginapangabay ko kamo sa pagtindog, sa pagbasa natin sa pulong sa Ginoo. Basahan ko na ang New King James Version, English, naga-silindary. By that will, okay. O diretso na itong basahan na lang sa Ilonggo version dire. Verses 1 and 2. Sino mga tuto dire? Tuto, amo gini si Ilonggo yo, ares Tuto Mendoza bisita ta. Si Tuto Sir Al, tuto ng hayo niya, no? Pero sa English na son anak, no? Tuto, hindi pagkalinti ang natudlo ko sa imo. Dumduma sa gihapon ang akon mga sugo sa imo. Kay ini magkahatag sa imo sing malawi kag mainusuwagon nga kabuhi. Kay amo ini ang pulong sa Dios. Magapangamuyo kita. Langit nun kag may gugmaon nga may Dios nga gamahanan sa tanan. Dako among kalipay pagpasalamat Ginoo sa siningation nga sa diin ang imo katutong pagkaayo nagpadayon sa among kinabuhi. Nga tubtob sa buong Lord, buhay pa kami kag sa diin Lord, kitagan mo kami sang lugway pa nga kinabuhi, dugang nga kinabuhi. Especially today to worship you in spirit and in truth. Lord, thank you so much for preserving our lives. Thank you, Lord, for providing all our needs.
Kag sa siningation Ginoo, nagapalapit kami sa imo, nagapaubos ang among kaugalingon, pasayloan mi sa among makakulangan, himuha kami Lord nga takos sa pagpalapit sa imo bala nga presensya. Kag tagi kami Ginoo sing langit nga kaalam pinagi sa gahom sa balang espiritu sa pag pamati sa pagdawat sa imong mga pulong. Gamitan Lord ang imo ubos nga alagad. Kabay ang imong gahom amon mabatunan karon. Natugyan namon Lord ang kadaugan sa imong mensahe sa siningation. In the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Magalingkod ka mo. Okay. Ang aton topic nagasiling new lockdown rules for Christians. Ano bang ibig sabihin ng lockdown? Okay. Sa akong pag-search, ang definition according to kay Merriam Dictionary. Lockdown, an emergency measure or condition in which people are temporarily prevented from entering or leaving a restricted area or building during a threat of danger. No, sa panahon nga may ara nga danger, so kung diin ka mo, steady ka mo dito. Kaya kung magwa ka mo, delikado ang inyo nga kinabuhi. So, sa karong nga panahon, nag-observe kita sa ginatawag nga government rules sin sa pagsugod sining ginatawag nga pandemic. Ato bakit pandemic? Ini nga tawag nga pandemic nga COVID-19. Ginatuuhan it is man-made virus. Kag may mga bagong revelation nga 5 years ago naghambal si Bill Gates sini about sining umaabot nga pandemic. Ibig sabihin planado na gali ni nila. Kag number 1 gid ang US nga may madamo nga nagkalamatay. Ang mga topic na mong kinanin Dudong pag-abot niya, no? Kay updated is nung Dudong sa mga balita. So, ginahimo karon sa gobyerno nga mag-observe ang tanan nga mga tao sini nga mga rules. Okay, alam naman ninyo ini mga rules, mga protocol, no? Pero sa hindi kita mag-focus sa protocol sang gobyerno, sa Department of Health nga ginapatupad sa aton, kundi i-try naton i-observe ining ginatawag nga heavenly rules as well. Yung mga rules o mga batas, mga laws o mga commands na makita naton sa Bible. It is a biblical rules. Of course, number 1, dito sa number 1, okay? Wash your heart with Christ's blood. Sa gobyerno, gina-observe natin ang hand sanitizing, washing your hands with sanitizer, alcohol, pila ka percent? 70% nga alcohol, no, para mapatay ang bakterya. Pero sang pag-abot sang kasagsagan sang pandemic, nagakaladula, nagakakulang ang alcohol. Therefore, ang may-ara nga nabilin nga mga alcohol nga baligya, pero tag 40% na lang solusyon. Ati may iba nito istorya ng mga kotisers ko, ginbakal ang duhagid ka surudlan sa tag 40% para dapuno niya lang kuno para mahimo 80%. Pwede ba yun mga mathematicians? Sa biblical basis in Hebrews 10 verse 10, okay, in English, by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Sa Ilonggo, sa Hebreo Kapitulo 10 versikulo 10, so kung may mga Bible kamo, pwede nyo mag-Bible, Bible drill, makisabay open sa akon, makisabay basa, no? Naga-silindri sa versikulo 10. Pero gusto ko basahon ang background sini ng mga versikulo. Nagauna kita basa sa 8.
Okay? And the following. Sana ho na nagsiling si Kristo. Wala kaluyag o kon nalipay sa mga halad kag sa mga dulot o kon sa halad nga masapat nga ginasunog sa altar kag sa mga halad sa pagkuha sa mga sala. Ginsiling nga ini bisan pa ini tanan nga mga halad ginadulot suno sa kasuguan. Dayon nagsiling siya, yari ako o Dios sa pagtuman sang imo kabubuton. Kani gindula sang Dios ang tanan nga unang nga mga halad kag ilisan ini sang paghalad ni Kristo sang iya kaugalingon. Tungod kay si Kristo nagtuman sang bukos nga kabubuton sang Dios, kita tanan, verse 10 ha, kita tanan natinluan sa sala paagi sa paghalad niya sang iya kaugalingon nga lawas sing makaisa gidlang. Padayon ta. 11 and the following. Ang tagsa kapari nga Hudiyo nagatindog kag nagahimo sang iya likuton adlaw-adlaw kag nagadulot sang amuman gihapon nga mga halad sing makapila ka bisis. Pero ini ang mga halad hindi gid makakuha sa mga sala. Pero si Kristo nagdulot sang isa ka halad tungod sa mga sala. Isa ka halad nga maayo kag wala sing katapusan kag dayon naglingkod sa tuo sang Dios. Kag karon dito siya nagulat tubtob nga hilwayon sa Dios ang iyang makaaway nga tulungtungan sa iyang matiil. Gani pagi sa isa ka halad ginhimpit niya ang dayon ginhimpit niya sing dayon ang mga natinluan sa sala. So wash your heart with Christ's blood. You know, ang kasing-kasing sa tao tumanggid ka makasasala. Kag ang makahugas lamang sini amo ang dugo ni Jesus Christ. Nga ginahugasan sang alkohol ang atong mga kamot. Di siyempre ang kamot baka sabi mang hikap-hikap ka mga higko, no? Kag si Senador Gordon last year 2019 naghimo sang bill nga ang may bago karon nga Pilipinong pagbati. Iwasan na daw ang shaking of hands, iwasan na daw ang pagkamustanay kay drakno damo germs, virus, kundi ang himo na lang sang tao sa pagbati ang kanang kamay lagay sa dibdib at saka magbow at saka tingnan. It is a sign of respect. It is a sign of greetings. Di ato nandan may kaway-kaway lang, thumbs up, ano ba yan, fist bump, ano dra. Pero sa mga Pilipino daw, ito daw sabi niya na gamitin natin, no? Ang bow, pating Pilipino. So, ang heart sa tao hindi madala sa amo na ang mga bagay. Kay tuman ka makasasala. So, dapat gid nga ang kasing-kasing sa tao ang makahugas lamang sina ang dugo ni Jesus Christ. Amen ba? Okay, sino nakahibalo sang kantang Are You Washed in the Blood? Okay? Isa ka pamangkot, kang ikaw lamang ang makasabat sini. Ang chorus, okay, kasiling, Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Ang second nga stanza na namin ako diri, no? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Lahat sa chorus, sabay kayo. Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are you the white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Sabi ng Revelation 7:14, actually ang ara gali nga kanta, words and music by Elisha A. Hoffman, 1878, no? So dugay na kaayo. Kaga dire sa Revelation 7:14, they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb.
So sa pagbalik sa Ginoo, isa ka ba nga naapil dira? Okay? So nahugasan ba ang imong kinabuhi sang dugo ni Hesukristo? Okay? In Hebrews 10 sa atong magibasa kay ina nga ang dugo lang ni Jesus Christ ang makahinlo sa aton nga mga sala. So hindi lang atong kamot hinluan, no? Hindi lang outward appearance maligo kita permi, kundi ang sa sunod, no? Hindi madala sa sabuna, kundi pinagi sa dugo ni Jesus Christ. So therefore, kung wala ka pa nakapanghugas o kung ang imo sala wala pa mahugasan sa dugo ni Jesus Christ, come to Jesus Christ right now. Ikaduha nga rules, lockdown rules for Christians. Keep a social distance from evil. Job 28:28. Okay, basahon naton sa Job. Ano bang inahambal sang Job before yan sa Salmo? Job 28:28 sa English. And to man he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. So isa ka understanding ang pag-depart sa evil. Sa Ilonggo nga version nagasiling, ang Dios nagasiling sa mga tao. Apil man sa aton karon. Agod magmaalam ka, dapat ka magkahadlok sa Ginoo. Agod makahangup ka, magtalikod ka sa malaot. Pagtalikod sa malaot, pagdistansya. So karon sa atong pagpungko sa aton nga mga prungkuan, naga-observe kita sang social distancing. Pila ka meter? O isa ka metros, no? O 3 feet. Okay, iba nga ni karon sa bago gina pa-observe ang duhagid ka metros, no? Ayon sa revelation sang Iban about the coming of the Antichrist and the mark of the beast 666 by the Illuminati, ginapaanad daw ang mga tao subong nga mag-social distancing. Kay once nga kung mabaksinan na daw ang mga tao nga may biochip, anong tawag kina? Microchip, no? Dali daw ma-monitor, dali ma-identify sa ilang radar o sa ilang monitoring device kung nagadistansya. Pero kung nagadiktanay, kuno daw hindi ma-identify kung sino na siya kung nagadiktanay. Gani karon ginapaanad kuno kita. So nabilong sa new normal, daw normal na mahimo nga daw normal na lang pagdistansyahanay. Okay? Amo na ang matabo sa atong kinabuhi. Kaya kung magdikit ka kuno, kung may virus ang isa, dali ka lang malatnan sa COVID. Sa mo man nga bagay, kung ikaw sige kagdikit sa mga malaot ng mga tao, sa mga virus ng mga tao, kay likawan ba magtalikod sa malaot. Pero kung ikaw nagapalapit sa malaot, ang matabo magpilit kagid. Sobra pa sa mighty band o epoxy kag malisod na nga tanggalon. May mga kasabihan in English, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sugiri ako kung sino mga abyan mo, kay sugiran ko ikaw kung sino ikaw. Kay kung ang mga abyan mo mga malaot nga mga tao, in other word, isa ka man sa ila. Pero may mga rason ang iban nga kung Kristohanon ako, ang purpose ko abi makigbingle sila para madala ko sila dira sa Ginoo. Pero kay damo sanda, ikaw lang imo isa, problema kung ikaw ang madala nila dira sa pagkinabuhi nga malaot kag mga masasamang bisyo. Tulad kuno sang lata o kung dunot nga kamatis, kung isagol sa maayo, anong matabo? Malatnan, maapektuhan ang mga mayad. Amo man ang tao, kung permi upod-upod sa mga makasasala, malatnan gid sang COVID sang sala. Kag mahimo ka nga
prutas nga nagasugod sa litra nga D. Ano nga prutas gani nagasugod sa litra nga D? Tulad ng durian, tulad ng duhat, tulad ng dunot nga mangga, dunot nga saging, tanan nga dunot nga prutas. Ti ano na lang kung ikaw mahimo nga dunot nga klase sang Kristohanon, hindi ka na mapuslang sang Ginoo kag sang imo kapwa Kristohanon. Gani mga utod, ang challenge is that palayo kita sa sala o malaot nga binuhatan. Amen? O, sa English pa, keep a social distance from evil. Ikatatlo, avoid the crowd of wickedness and wicked men. Avoid likawan. Sabi sa iban, kung ikaw lang sa sulod sa balay mo, adi na kailangan magsuksok sa face mask. Kaya ang face mask ko do, gamiton mo kung ara ka sa crowd. Okay? So, likawan na lang gid ang crowd, ang kadamaan ang damo nga tawo. Kay basi kung may mga COVID ina, karon kuno dapat either ikaw ang carrier, kag ikaw makapalaton sa ilan, o kung sila ang carrier sa COVID, kag ikaw malatnan. Pero siling sang Salmo kapitulo 1 bersikulo 1, bulahan ang tawo nagasikway sang laygay sa mga malaot, nga wala nagasunod sa ginahimo sa mga makasasala, nga wala nagabuylog sa mga nagayaguta sa Dios. Kung dugangan ta sa verse 2, sa baylo naluyag sa magbasa sang kasuguan sa Ginoo, ka nagatuon sini sa adlaw kag gabi. Okay, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners. So related yapon ini sa number 2 nga keep a social distance from evil. So para nga makaiwas ka, avoid likawan, no? Avoid. Ano meaning sa avoid? Likawan. Likawan bugid kay daw pariha na sila sang higko sang ido sa dalan nga kun ili mo paglikawan ina kag kun matapakan mo makapilit ina sa imo nga sapatos, sa imo nga chinilas. Kung wala kay wais, wala kay sapatos, wala kay sinilas, tiil, no? And then kung magpilit si mo tiil sa imo paguli, madala mo ina sa imo panimalay. Kag matingala ka lang nagareklamo iba daw bahuhaw. Oh, para istorya ay daw bahuhaw, daw itihaw, ikuhit pag simutan, itigid man galing. No? So amo na ang tawo abi curious. Ti kun sa balay na, ati manimaho ikaw sang baho, sang hiko, sang ido, kag malatnan pagid sila. So gusto mo ba nga tawgon ikaw sang iban nga mabaho nga Kristohanon, kagadala-dala timo sang baho sang sala, virus sang sala? God forbid. Kabay hindi na may tabo. So therefore, let's avoid the crowd of wickedness and wicked people. Kay diin nagsugod si iba sa pagpakasala. Primero, tulotanaw. Ikaduha, tulotilaw. Ikatatlo, pamasaw. Intindihan ng pamasaw? Wala pagin makontento, gidalaan niya pagin si Adan. Kag si Adan na namitan man, therefore sa sobra niya ka habhab kakaon, nagsaranggab na dun lang, saranggab istituto dun lang. That's why ang mga lalaki karon may mga Adam's apple. So sabagay wala na yung Adam's apple, natsuratan na, wala labutan na sa apple nga no. Oo. Karo bisa mangga, may apple mango. No? So, dere gari sa aton, let us remember the word. Ano tong ikatatlo gani? Avoid. Ang word is avoid. Avoid the crowd of wickedness and wicked men. Avoid. Likawan naton. Amen ba? O, dalian naton. 4. Cover your mind from being infected from the sneeze of sin and hatred. Cover. That's why may face mask ka mo. Ano ba ang purpose ng face mask? To cover the nose and the mouth
para hindi ikaw mahawaan ng sakit o kung ikaw manghatsi, no, sneezing. Kung ikaw manghatsi, basi ikaw makahawa sa iban. Okay? Pero katabo subong, ang face mask, hindi na face mask ang tawag karon. Sulang mask, Joe mask. Kaya ara naman sa sulang, no? Okay. So, Joe mask na. Ano to, kahapon ba to sa hapon o gabi? Okay, hapon as na magabi. Ang cottage prayer meeting dito sa ila ni Gaga. Observe ko daw, ako lang to gasok-sok face mask lang. Overconfident lang kita. No? So, siling sang Biblia in Leviticus 19 verse 17 o the Old Testament, no? Itanaw natin ang mga ginahambal sang Leviticus. In English, nagasiling diri, you shall not hate your brother in your heart. You shall rebuke your neighbor and not bear sin because of him. O ano sa in English, sa inilonggo ni sa versikulo 17, hindi ka maghupot sing dumot sa bisan kay sino, kundi husaya ang imo kasuayon sa iya, agud hindi ikaw makapakasala tungod sa iya. Sa English diri abi na mention ang ang heart. You shall not hate your brother in your heart. Dapat ang hatred, ang kaakig o pagdumot hindi magapabilin sa aton nga tagipusoon. Okay? So, in the same manner, as children of God, let's cover our mind from being infected from the sneeze of sin and hatred. No? Kay way ta kabalo, basi maginatago kita dira nga ano yan, within our heart, ang pagdumot. Samtang panglimpyo kita sa atong kaugalingon everyday, be sure man, no, to wipe hatred out of your heart. Nga man, kaya ang hatred kuno sa atong heart is also a virus. Virus man na. Tungod kay virus ina, it can kill you. It can kill your joy. Kung may hatred, patyon niya ang imong joy. It can kill your peace. It can kill your love to your neighbor or even your fellow believers in Christ. Dapat walay hatred dira, no? Motuliso naton kay na pride and humility. Okay? So, gusto ko i-share sa inyo ang Ephesians 6:17. Isa sa armors of God nga dapat isok-sok naton sa aton nga ulo para matabunan ang aton mga hunahuna kag hindi ina matakdan sang sneeze, panghatsi sang sarat kag sang kakig o pagdumot. Ano ang hambal dra sa Ephesians chapter 6 verse 17 nga nagasiling, dalha ang kaluwasan subong helmet kang pulong sa Dios subong espada nga ginhatag sang Dios sa inyo. Sa una dra, kaluwasan subong helmet. Sa English, helmet of salvation. Helmet of salvation is an extremely important piece of the Christian's armor. Isa ka pinaka-importante nga butang nga armas protection sa isa ka Kristohanon. Ang Greek word sang helmet literally means around the head. No, butang da palibot gid sa ulo, hindi lang itongtong sa ulo, palibot tabunan gid ang ulo. A soldier who had lost his helmet was in danger of receiving severe head wounds which would disorient him and render him ineffective. Kung sa pag-inaway ng sundalo, I'm talking about an ancient warrior ng mga helmet nila, no? Ay bisan sa karon gagamit lang gyapon ang mga makabagong mga sundalo sa helmet. Kay kung walay helmet ang siya ka soldier, may tendency gid nga makadawat gid siya og pila sa iya ulo
Okay lang kung tapsing, pero kung sintido, ati patay kang bata ka. No? Kung wala helmet, siyempre ang sundalo, ma-disorient, magsala na siya, ma-demoralize na, kag hindi na siya epektibo. Therefore, sa amuman nga bagay, ang mga Kristohanon nga wala assurance sa ilang kaluwasan, hindi sila mangin maisog sa pagpakik-away sa kay Satanas, kag wala sila kalig-on sa pagpalig-on sa mga kapwa niya tumuluo, kabisan pa sa pag-share sa kaluwasan kay Kristo sa mga unbelievers. Therefore, ang challenge is that let's cover our mind by wearing your helmet of salvation so that you will not be infected by the snares of Satan to destroy you. Ang purpose magud ni Satanas in John 10:10, the thief comes only but to steal, to kill, and to destroy. And this thief refers to Satan. Laglagon niya gid ikaw. Ti kung hindi ikaw preparado, ti wala ka gid si may mahimo. Gani actually may iban padri nga mga Christian rules, heavenly rules. Pero since ang atong oras limited, hindi lang nato pag-boson subong kay wala na tayo balikan sunod. So, 4 lang ang nahatag ko sa inyo. Ano ba yung 4 nga mga new lockdown rules for Christians? Kadumdum mo? Number 1, wash your heart with Christ's blood. Only Christ's blood can wash your heart. Hebrews 10:10. Ang ikaduha, keep a social distance from evil. Job 28:28. Okay, and then pangatlo, avoid the crowd of wickedness and wicked men. No, likawan din naton ang mga makapakig-abyan sa mga makasasala, no? Mga malauton nga mga tao. Psalm chapter 1 verse 1. And fourthly, cover your mind from being infected from the snares of sin and hatred in Leviticus 19:17. Kabay, pinaagi sa gahom kag bulig sa balang espiritu aton masunod ining mga heavenly rules para maiwasan naton ang sala nga mao'y makapatay sa aton sobra pa sa COVID-19. Let us pray. Father God, salamat gid sa imo nga mensahe karon. May mga rules ikaw nga gihatag sa amon. Apang Lord, sometimes may pagka-huyang kami nga hindi namon Lord masunod ini tanan. Pero Lord, we ask your Holy Spirit to take control of our whole being. Bless everyone sa tanan nga nakapamati ka nakadawat sini ng imong mga pulong. In Jesus' name, Amen.